Nindog tayo si pagtawad sa pulong sa Dios atong basahon sa verse 7 until verse 14. First Chronicles chapter 16 verses 7 to 14. Ato na nindong puli-pulig basa. Okay, ako'y basa sa verse 7, kamoy basa sa verse 8, puli-pulita until verse 14. Okay, First Chronicles 16 verse 7. Then on that day, David delivered first this psalm to thank the Lord into the hand of Asaph and his brethren. Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. Seek the Lord and his strength, seek his face continually. O ye seed of Israel, his servant, ye children of Jacob, his chosen ones. He is the Lord God, his judgment are. Ginoong panalangin sa iyong pulong mag-amputa. Among dalahingon nga Dios, salamat kay Lord sa imong kaayos, among kanabuhi. Salamat kay Lord sa imong grasya. Salamat Lord sa mga activities karong hapon, paghatan kadaugan ikan Lord sa mga yung people's program, Sikap Fellowship, and Ladies Fellowship, and prayer. Salamat po Lord sa grasya gihatag padayon kanamo sa mong fasting Sunday, sa mga nakapadayon Lord, ating karong orasa. Salamat sa kusog, salamat kay Lord nga nakita na mo Lord nga ikaw padayon nagauban kanamo. O Lord, nagpray mi nagsalamat po mi Lord karong haponon nga ang pulong amo ang matun-an. Nagpray mi Lord nga ikaw lang jud nga magahatag na mo kaalam. Sabtan na namo Lord sa yano kini imong pulong Lord. Nagay mi panabot. O Lord, ma-apply ni sa among kinabuhi. O Lord, nagpray mi nga ikaw lang jud magasangkap kanako magdala sa imong pulong. Ubanikon Lord, o ikaw makigstorya Lord sa imong katawhan pinaagi sa imong pulong gamit imong alagad Lord. Salamat kayo kung giampo Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. For all He has done. Kita nato diri nga sa tanan nga gihimo sa Dios sa kinabuhi or sa kinabuhi sa mga Israelites under the leadership of David. Kundi makita nato diri ang background ani nga sa diyang ang Ark of the Covenant nabutang na sa proper place nga makita nila ba nga unsa ang mga ups and downs sa dihang ang Ginoo nagauban or ang Ginoo sa dihang ang Ark of the Covenant ilahang gibutang sa maong sakto nga lugar. Muna nga makita nato gihapon nga nindot kayo nga ang trabaho sa Dios sa mao nga sa nasod under the leadership ni David nga sa ilang gitinguha sa ilang kinabuhi nga naa ang Ark of the Covenant nga nagrepresenta ang presensya sa Dios nabut na sa mao nga lugar sa sakto nga lugar. Ug mo po na sa tuabon nga sa tanan nagihimo sa Dios nganhi sa ato ang kinabuhi. Amen? Karong tuiga sa tanan nga gihimo sa Dios nganha nimo nganhi nako nga gihimo na sa Dios sa atong individual nga atong kinabuhi sa tanan gihimo sa Dios sa imong pamilya sa tanan gihimo sa Dios sa atong church. Amen? For all He has done. Anong blessing na? Blessing kayo is naigihimo ang Dios sa atong kinabuhi. He's working on us. Amen? He's working on us. Usahay mong tanaw na to, di man pabor sa tua. So sige lang, appeal na sa process. Appeal na sa process. Muna nga, sa tanan ang gihimo niya sa atong kinabuhi, di na to kalimtan kani nga Psalm nga atong ibasa
sa Psalm ni David, nakita na to diri, naa siya gitudlo nga ni kanato. Una, sort of review lang, it teaches us that we should give. Nga sa tanang gihatag, gihimo sa Dios atong kinabuhi, we should give. Una sanan, we should give thanks unto God. Muna sa basa sa verse 8 nga, give thanks unto the Lord. We should be grateful nga to sa Dios. We give thanks. Maayo na og sa dili, we give thanks unto sa Dios. Amen? Atong hatagan siya sa pagpasalamat. Sa asa na to na magpasalamat ng anto sa Dios, mabalik ta ato ta sa verse 34, "O give thanks unto the Lord, for He is good, and His mercy endureth forever." Ba sa goodness sa Dios, o sa mercy sa Dios, kanalang alone, angay na ta magpasalamat sa Dios. Sa goodness ang gihimo niya 2024, salamat sa Dios. Sa mercy nga iyang gihatag niya, gi-stretch out niya na sa atong pagkabadlungon. Amen? Wa yung daginots Ginoo ba? Kaya naman yung times within this year, naman yung times nga marag ni kwanta ba? Sa kwan pa na, marag bitag marag bitag napandol ta ba? Namin times nga marag bitag marag nibugnaw ta. Pero salamat ka na tungod sa iyang mercy. Wa di siya nihatag judgment ayang kanin. Naagya po niyang mercy nga. Sige. Sabtong di ka. Inana ang atong Dios. Muna mga butang nga angay natong hatag pasalamat nga niya. And then we give honor to His greatness. Sa iyahang pagkagamhanan, just being all powerful, all present, sa iyang wisdom niya. Kita nato dira nga ang Dios nga mas labaw sa tanan ug tunon niya na mohatag tag honor. Aton siyang pasidunggan. Ug sa paghatag pag-honor nga na sa kadako sa Dios, pagagamhanan sa Dios, kinahanglan ta katunta sa pag-surrender nga na niya. Surrender. Ano man? Kana ba mura kaning salig ka, kana bitaw ni surrender ni yield ka kay kabalo ka nga ang Dios dako. Ang Dios nga imong gisimba gamhanan. Aside mo yield, trust, imo nang tuhuan, salig, saligan nimo. And then mo obey. And then katulo makita nato diri we give glory in His name. We give glory due to His name. Kita sa verse 29, kita nato dira nga give unto the Lord the glory due unto His name. Nga iniingon ta nga ato ang dunggan atong gibalik sa Ginoo ang tanang dungog himaya nindot kina dali ra kina istoryahon pero sa unsang paagi nga ato anang himuon ato nang gihatagan ang Ginoo og dakong dungog ug himaya ngana siya ngalan. Ang iyon ang pulong sa Dios sa verse 20 na padayon sa verse 29, bring an offering. Amen. Bring an offering. Pagpakita na nimo nga ang Dios may source sa tanan. Nga kanang everything nga naa nimo, gipiyal ra na nimo, kanang everything nga gihatag nimo as offering, as pinayalan na ta sa Ginoo na. Una nga ang glory, pakita nimo nga Lord, dili ni ako, gipiyal ra ni nimo Lord, ako ni balik ra nimo. It's giving the glory that is due to His name. Amen? Come before Him, kundi ang pasabot ni kaduha makita na doon, abide in Him. Ano ba, ang paduol ta sa Dios. Di mo naman sa kuan nga trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understandings. Proverbs chapter 3. Ano ba nga, mo abide ka, mo magpaduol ka sa Dios. Kay wa ka ni salig sa imong kaugalingon. Gihatag nimong glory nga na kaniya. Yung ikatulong, ginalan sabda na to, you should worship. Atong simbahon, atong hulian tanan
tanang dungog, pagpasalamat, ug atong simbahon natong Dios. Mo bitaw na nga, sudkay na mingon ta nga, ang glory akong gihatag sa Ginoo, di gani kung dili gani kompleto ang pagsimba. Ang giniman sa Dios, tinud-an nga pagsimba. Wala sa inyong pag-anhin during morning, pagbalik niyo yung hapon, pagpakita na nga, Lord, I worship you. Lord, ang glory dili niya ako. Imo ni. Amen? Ikaduha, makita na unsay gitudlo sa maong nga Psalm, sa tanan gagihimo sa Dios sa atong kinabuhi, unsay angin atong buhaton. It teaches us that we should remember. Amen? Atong hinumduman. Na yung mga butang nga atong hinumduman. Ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, atong hinumduman. Sa verse 12, kita na doon, remember His marvelous works that He has done. Amen? Hinumdumi. Sa wonders, ang trabaho sa Dios. The marvelous works. Ang gihimo sa Dios. Sa imong kinabuhi. Karong tuiga, sa maying tuig. I'm grateful. His wonders on His judgment of His mouth. Salamat sa Ginoo. Last Sunday, yes, birthday ni Gami, second birthday ni Gami. Mayroon ka nga, ang wonders, ang kahibulungang, mayroon ba nga, sa mabaw ram ginapasor. Pero sa kuwan, law na to eh. Nga, nagsugod gud may anak ko sa kong asawa nga, di na lang ta mag-birthday kita lang. Mostly gusto na ko nga kami ra sa pamilya. Kita ra. Ito na, tutag, kung ka na, tutag soy. Ato tutag Jollibee ba, nipay gami. Salamat kayo nga. Salamat sa Dios na igigamit nga. Ma'am Joy, nabi ako giandam nga baktin para kang gami. Uy, sige, plano lang tani kay isubugay. Among plano ato kanira, muna sudanon kani. Mo plano jud ato is manok. Okay? Kung saan atong miyagi kwan, manok ra jud to o order mig lumpia o kanang tanghon, panglong life ba? Tanghon, kanang bami. Panglong life ba? Mura man tong panglong life. Dayon, kato dayong gi-pledge nga, baboy, halit sunon to. Ano na? Upat ka sudaan, fights. And the wondrous works sa Dios, sa among kinabuhi, sa among plano, o sa among budget nga nasa upat, ka mga putahi lang. Tulor kiti putahi yan, mong i-prepare. Na inadugang karne, na nadugang isda, na nadugang napuno ang lamisa. Kaanak ko, Lord, salamat kay Lord. Ngayon ba nga, gagmay naman na, sorry, manangay ko, hey, praso ko, pasalamat sa Ginoo no eh. Asa man daw kita. Kisa may mahatag ni mo na. Ha? The wondrous works sa Diyos. Ano man, papakita ito nga, di may biyaan, wa may biyae sa Diyos. And I'm sure di may biyaan sa Diyos. Amen? This wondrous works. Yung dumi daw. Kung tanaw ni mo na di, nindot ka ng mga pictures dyan, nakita niya, yes. Hello. O, na ang sinugdan sa itong church. Dara, nagsugod. Kita mo dara nga building, walay tap-tap dara. Mauna. Balay na nagsugod. Mauna. Pero wa nagpabilin din ha. Yan. Na, nag-enjoy mo diri. Enjoy ta diri. Dulag basketball. Ano man? It's marvelous works. Wonders. Ay nakalimdi. Ano man? Maunay mo, mukik ni mo ba nga? Hala, next. I know, ang Ginoo muhimo pa. Muhimo pa. Sige,
Kita na today, we should remember His words. Na the judgment of His mouth. Makita na doon, ayaw kalimti ang mga pulong sa Diyos. Ayaw kalimti ang promises sa Diyos. Amen? Kanindot kayo, nga naara every time, nga nakas kaluya, na ang Bible. I-open. O naara yung mga promises sa Diyos. Naara yung mga, kuwan nga, lasandigi na. I-open to. Kadaghang mga promises sa Dios, mga kag-blessing na mga tubag nga naa kay kagool na. Mo bitaw na importante kay mo basa sa pulong sa Dios. Tagaan tong importansya ang pulong sa Dios kay na. Diri nakistorya ang Dios nga ni nato. Natay kahadlok na naitubag ang Dios. Katulo, makita na ito dali. Angay na itong hinumduman, ang faithfulness sa Diyos. Sa verse 15, makita na, be ye mindful always of His covenant, the word which He commanded to 1,000 generations, even of the covenant which He made with Abraham and His oath unto Isaac, and that He had confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant. Kung tanahan mo ang covenant, gikan ba panagsaad na niya ngadto kang Abraham until sa anak niya si Isaac ngadto kang Jacob, nagpabilin gyapon ang faithfulness. Ito pa ang promise sa Dios wa na usab. And even padong ni nga nag-enjoy na ang mga Israelites ani. Ano man, naa na sila kingdom, naa na sila nasod, naa na sila hari. Pero nagsugod na nganto kang Abraham nga sa ang vision sa Dios or ang pagtawag sa Dios nganto kang Abraham, Abraham, natay covenant na ko ikaw nimo kanimong nation. Ikaw kay mga kaliwat nihimo ng great nation. What? Yes, up and down, dagang struggles nila. Kita nato da, yes, nadakpan sila sa Egypt. Ay nahimo silang slave sa Egypt. Pero wa sila nagpabiling slave. Aman, Sadyang nakita ba nga, ang Diyos nakadungog sa mga hilak sa mga Israelites. Sa iyang katauhan niya, nakahinumdum siya sa covenant niya. Ngadto kang Abraham, kung Isaac, kung Jacob. Inana ang faithfulness sa Diyos. Faithful siya. Amen? Ayaw kalimti ang faithfulness sa Diyos. Usahay ng times nga hindi ta faithful niya, pero hey, nagpabilin siyang faithful nga ni nato. Amen? Dito si Katulo, makita nato diri. So verse 9. Verse 9. Yung pulong sa Diyos sa verse 9. Sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works. Notice na, talk ye of all His wondrous works. Di lang nga, taman nga, hatag ka sa Diyos, yes, sayang gihimo niya. Di lang tama nga, imong hinduman, ang gihimo sa Diyos, sa imong kinabuhi, ang milagros, gihimo sa Diyos, imong kinabuhi. Kung yung panahon na, nagtudlo ni nato, nga, di lang nga para nimo, kundi isulti na. Amen? Isulti. Talk. Speak. Declare. Gusto sa Dios, nga dili lang iluom na nimo. Unsa iyang gihimo. Blessing kay na nga, yes. Ang salvation nga, ikaw, giuna na save. Aron, ikaw po, makasturya sa uban. Nay blessing nga gihimo sa Ginoo nimo aron mahimpong kadasig sa uban. Tara basahon na to Psalm 145. Psalm 145. Psalm 145. Sugot sa verse 5, I will speak of the glorious honor of thy majesty, of thy wondrous works. Aba, nga, gusto sa Diyos, nga, atong istorya, atong i-declare.
Atong ihatag. Pahibalo na to. And the man shall speak of the might, and man shall speak of the might of his terrible acts, and I will declare his greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. Nakikita natin na mga gusto sa Diyos nga, atong istorya. Atong istorya. Atong i-declare. Imong istorya. O bitang gusto sa Diyos nga sa sige gi-challenge sa Pastor Chris nato mga, hey, ngayon tagdag kong butang. Pray ta nga, mangayo ta nga natay vision, ngayon tagdag kong butang. Ano man, gusto sa Diyos nga, gusto kay kalipay sa Dios nga i-bless ta aron kita ra po i-declare nga giunsa sa Dios, giunsa niya ang atong kinabuhi. Unsay blessing nga gihimo niya sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Unsay blessing niya gihimo sa church. Lisod kinaingon nga among Dios dako, among Dios gamhanan, pero narata dito pata sa Talisay karon, ma-imagine nyo na mga nakaabot dito. Sa una, among Ginoo tinuod, gamhanan, pero nag-guuta dito. Pero karon, gipa-enjoy tas Ginoo din eh. Di lang po tamang hinambog pod, pero ang gusto sa Dios, i-declare. Unsay gihimo sa Dios. Dili kay unsay gihimo nimo, i-declare ang gihimo sa Dios. O bitaw nga usahay, maulaw tag testimony time, unsay tubag sa pag-ampo. Ano naman? Mo bitaw na nga, blessing kayo nga natin, giampo nga natubag. Di ba? Blessing kayo. Si Brother In, as every Friday, nga sige man, silang Ma'am Tarsing, silang Sir Giging, sige, pray na to ang exam ni In. In mismo yung pray ko sa exam mo, Tagalog wisdom. To God be all the itubag sa Ginoo ang pag-ampo. Lipay ta. Ano man, naay Ginoo. Kung tubag ang pag-ampo. Dato pa, kung gihimo na sa Dios, nga na, sa kinabuhi nilang Sir Giging, Ma'am Tarsing, nga ito kang ini, sa Paitan family, dili na imposible himo na sa Dios, nga na ninyo. And you speak. Atong i-declare. Verse 11, and they shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power. So, ilupigon lang tas mga kwan ba? Mga ruban nga mga kwan ba nga, usay mo yung sobraan po na sila. Grabe ro, praise the Lord. Usahay, ang nitabo na noon, magpamataka na lang po sila o kanabit ang storya ba? Magawa na good, di na good mao. Aron lang ingnon ba nga naasay na share. Adi lang po dana. Kung saan lang po igihimo sa Dios. Pero I know, kamo nakasinati mo, naka-experience mo, na sa inyong kinabuhi niyo, nga naing gihimo ang Dios sa inyong kinabuhi. Istorya na. To make known to the sons of man his mighty acts and his glorious majesty of his kingdom. Mabitaw na nga, sa asa na to istorya, unas tanan, atong istorya to one another. Sa isig kakristohanon. Ano man, makahatag ni kadasig na to. Yahatag kadasig ba nga, unsa may gihimo sa Dios? Unsa may unsa may resulta sa tong prayer? Unsa may resulta sa imong faithfulness? Naa ba? Di na bumalik ta nga, yes, dito manginambog, pero gusto sa Dios ba nga makita na ngaron kita nga night times nga di man yung tanan blessing yung tanan na mga gi-comfort ka sa Dios.
Balik ta sa 2 Corinthians chapter 1, nga katong comfort nga gihimo sa Dios nimo, nga mo po na i-comfort nimo sa uban. Nga ba, naigihimo sa Dios sa imong kinabuhi, o imo na istorya. Ang grasya sa Dios, wala istorya. Makita na to na, unsa, ang kagibulungang buhat sa Dios. It's wondrous works. Psalm 78 verse 4. Psalm 78 verse 4. We will not hide them from their children, showing to the generations to come the praises of the Lord and His strength and His wondrous works that He hath done. Huwag muna ang istorya na to, i-declare na to, ato sa mga anak. Especially sa mga nagsunod nga generation, di lang nga, sunod nga generation, kana ba, especially po sa mga bag-upod, mga po siya baby ba sa church ba nga hey, kinahanlan po sila nga, madasig sila nga, uy, na-di resulta de, nga, sa dihang, kanabitang, nagkaplagan nila ang Diyos, nga, hey, na-di dakong plano ang Diyos silang kinabuhi. Hindi lang nga, abitaw nga, puro sa chismis noon, bago pa na, chismis noon imong istorya noon. Saan pag-grow, anak? Kasi kita na bang, may ganitong, may ratag murant ba? Ay, ang gusto sa Diyos, declare His wondrous works. Ay, si Grant. Nagbadlong sa itong pastor nga, ay, si Grant sa Facebook. Ato ta sa Matthew chapter 18. Ato ta Matthew chapter 18. Nakbital na to ni. Usahay natay mga hinumdum lang ko ganina manggod. Nga sadiyang ni-open ko sa Facebook, pinanapoy ko mga storya, mga kanang bitang mga pasaring bitaw sa katao ba. I-post din sa Facebook. Anak ko sa kukulin, nga no bitaw ning open jud ka sa Facebook. Mo na jud na imong panon. Kina jud ala abunil, bala yawiyaw siya. Nakabalo ka nga di mi para niya, para jud sa tao. Atong umbot wa ako kabalo. Dito dire. Pero tanawon lang as a lesson for us. Matthew chapter 18, verse 15. Yung pulong sa Diyos, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Okay? So, tala na, moreover, if thy brother shall trespass thee against thee, nawa, kinsay nakasala? Ang brother, kinsay biktima ni katong gisultian ni Jesus Christ. Kung ikaw, di ba? Ikaw, kung naay imong igsuon nga nakasala nimo. So marami ako yung istorya nga na si Jesus Christ, yung istorya sa mga disciples, nga kung ang imuhang brother nakasala nimo, kung sa ipulong sa Dios, makita nimo, go, ikaw nga nasadaan, ikaw nga biktima, ikaw mo adto sa brother nga nakasala nimo. No, balik ka gani. Basahan gani naman daw. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go. Dili maningon ang brother nga ang brother huwata nga moana nimo. Ikaw mo adto and tell him his fault. Kung nakasala na niyo, bugan na niyo, kasala siya, ikaw mo adto. And between thee and him alone. Thee and him alone. Ay, ayun na, ibutang. There's always a proper place in everything.
There is a proper platform in everything. Pero yun rin, kung naayos sala, ayaw i-post sa Facebook. Alone. Storya mo. Storyaha. Kung wala na, di na kay kakastorya niya, ay na nag-i-post. Sabda na to. No, kinahanglan sabda na to bang, di, tanang nga, gusto, asa ka, gusto mo run, di na kay freedom. Hey, naro. Yes, kung nakasala man yun siya nimo, ato Di kay, dili ni mo tinggan. Dili kay, ino ni mo, kini siya ba, nakasala mo yun ako. Ang yun, kani siya, nakisya may nakasala. No, kisa may nagsulti ni, si Jesus Christ, and this is Christianity. Muna. Bugat, no? This is Christianity. Salamat sa Ginoo na iniduol na ako. Ayun, pastor, ngayon lang pasaylo ni pastor. Niabot ang panahon, niabot ng pastor nga. Wag na siya na silo or nahibo siya ba kay nami na activity sa man. And then busy na kay sayo kay siya. Pag-abot niya sa venue nga dito mga activity, siya pa. And then tungod siyempre, ikaw naghagog na yung kon ka, wapay naabot din. Paabot siya. Wapa man yun naabot. Ang gihimo niya, nianhin na lang siya dito simbahan, tanan niya, ay napamaday gihimo lain. Pero doon samtangikan siya dito, padong siya dito sa simbahan, nagsige na siya, Santos Pastor. Mahimog oras. Pero ang blessing mi daw, idool ko niya. Pastor, ngayon magpasaylo ni Pastor. Ay, dili. Ako yung unang mga ipasaylo ni mo. Di. Settle ng doha. Wa may mga grudges. Magkita mi ra, maayo kayo. Ano man, na-settle man na mo. And that is Christianity. Ug mo na as follower ni Jesus Christ, as disciple ni Jesus Christ, hey, katunan na ni. Kaya dili na nga, sige, tagin nga, inanay mo, gihimo niya na ako. Dula. Say, may ito. No. Muna yung gusto sa Diyos. Atong angay himuon, isip disciple niya. Say, gusto kita nga, gihimo niya sa ko, di ko ganahin ito ba? Ang gusto sa Diyos, kato siya doula kay siya dito, daka na ba nga, sa yung gihimo niya, waka ganahi. Ayaw kayo bang tao? Labaw na ayaw ng Facebook. Ayaw na sa nga platform nga, marami tao ka, nagtuo ka nga, you're na kay freedom, hata ka na. Uy, ayaw. There's always a proper place. There's always a proper platform and a proper procedure. And then, hindi man na magalikaya na mga misunderstandings ba? Pero ang sa may gitudlo sa Ginoo na to, no. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell them. Tell him his fault between thee and him alone. Ay, paagi pa man sa ubang tao. Paagi pa man sa public. Ang problema noon, muna na yung ang lisoda na noon, na mga tao, lala, ako ka to, makadoong sa Facebook, ako ka to. Damage, dako kay damage. And if he shall gain thee, thou hast gained thy brother. Diba? Wah, mayo ang fellowship sa church. Mayo ang fellowship na ninyo matagusa. Mabitaw nang magadako na mga na-faction sa church kay sayop ang procedure. Sayop ang procedure. No. I-apply ito na. Amen? Sige, balik-balik itong pastor. Ayaw gi-post. Ayaw lagi. Di gyapon ta kasabot. Ano sa kasabot?
Kano saan ta kano saan nato i-apply? Sige, tagingon nga atong church, tinuod nga church. Nung tanaw sa itong mga parinti na ito, mga silingan na ito, maura man sa tuwa, eh. Imagine, tawa lang kung this week, nakadungong, mag-mission daw na si Pastor, kidi dito sa Davao daw. Saan mo na sila, nag-away-away nang guna sila dragod. Imagine. Huwag mo na yung madunggan mo. Makadungog ang mga silingan, makadungog ang mga parindian na. Magana sila, ha? Abin na mo dirira sa mong simbahan, ka na po din, simbahan na po din. Niya, kinsay mauwawan. Amen? O bitaw nga, ano nga? Apply ta na. Amen? Apply ta na. There's always a proper place. Mo bitaw nga, sige tag-encourage nga, i-post ang verse. I-post ang verse. I-post ang sa gihimo sa Dios nimo. Ngadto sa imong kanakan. Nawa, balik ta sa Psalm 78 verse 4. Nawa, unsay effect, unsay may resulta ana. Ako ka blessing. 78 verse 4. We will not hide them from their children, showing to the generations to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Manangayaw, ihikaw, isulti na sa imong mga anak, sa mga next generation, sa mga bago dinhi, istorya na, sa gihimo sa Dios. Now, verse 7, that they might set their hope in God. Nga, sila nakadungog ni ana, mangingon sila nga, tinuod yun day ang akong desisyon nga, imo-follow ko sa Dios. Hala, unsa pa'y paagi nga, mo-follow ko sa Ginoo. Tudloi pa ko. Ano man, they're setting their hope nga, wako'y lain nga butang akong pag-asa, wako'y lain butang akong pagsalig, dito sa Dios. Ano man, maayo ang gihimo sa Dios. Nga na nimo. Nga akong nasaksihan. Pero dili mao ang ilang nadunggan. Ang nadunggan nila pros pagdaot. Mingon yun na sila nga, sama na eh. Kasi kulang na lang ba? Pero nabo sa una, sa diyang nag-split in church diri. Ay nadunggan sa mga anak, nakadungog. Wala. Kita ni mo nga loy pod. Hindi na buhi. Ano man, puro sa mga pagdaot. Puro sa pagdaot. Nasaan pastor magod? Pastor magod. Pastor magod. Pastor magod. Tawahan na magod. Tawahan na magod. Ala. Nga instead nga na, musalig nila more sa Dios. Muhatag sila silahang paglaom nga na sa Dios. Musimba sila more sa Dios. Kita rin ginahimo, kita rin gisugo nga nahimo, na-discourage nanon sila. Mo pa'y bagong tubo, mo pa'y bagong panisimba, mo pa'y mamao pa pagkons Kristohanong kinabuhi, mo na'y madunggan niya. Pero kung i-declare ni mo, unsay mga blessing ang gihatag sa Ginoo, they will set their hope in God. And not forget the works of God, but keep His commandments. The more na sila mo tipig sa pulong sa Diyos. Imagine nyo, kadako o effect. Kung saktuhon na to ba? Nga, ang mga butang nga angay, istorya. Tama sa mga gihimo sa Dios, mo na istorya. Mo na i-report. Kung mga dili maayo, ay na. Putla na. Tanawan niyo ang next generation. Mahatag kadasing nila. Kung yung next, the generations to come, ano ba, nga dila ni mga anak na to, kundi mga bago. Nga mo pa na-save, and then, muna sila. Kaya muna, kung mo-grow lang dyan na sila, muna sila, dako, kina sila gamit.
sa church. Kamo bitaw nganong inana man ninyo inana man gigamit man Ginoo, inana ka gamit din sa church. Nagsugod man po nga bag-or ka ning simba. Nagsugod man po nga simba ka usahay, simba dili, simba na, ganahan dili. Pero ngadto ano man, nakita nimo ang kaayo sa Dios. Nakita naman nakadungog ka sa mga butang o mga tubag sa pag-ampo. Sa gihimo sa Dios. Sa kinabuhi. Muna nga, nagpadayon ka. Huwag mo po nahimo po na ito. Saan nagsunod? Speak to one another. Let us sa verse 24. Balik ta. Verse 24, 1 Chronicles chapter 16. Declare His glory among the heathen, His marvelous works among all nations. Ipahayag ang iyang himaya diha sa mga pagano. Kaning mga heathen pasabon katong wala nakaila sa Dios. Katong mga unbelievers. Amen? Bubitaw nga, tarungan na itong testimony na to. Kay, muna mo na i-declare na to, nga to sa mga unbelievers. Muna i-declare na to sa mga silingan na to, nga wapan na save, sa atong mga parinte, nga wapan na save, nga kung say gihimo sa Dios, sa atong kinabuhi. Muna nga, di ka kahatag si mong testimony, kay ikaw mismo, nauwaw kasi mong testimony. Di na lang ako. Saan pag-share ni mo? May na sila nga. Dugay-dugay, nagsimba sa baptist, no? Mungkin pag nausap. Nga, mahatag pa kasi testimony na. Pero, sa dihang, nakita nila nga, one day, na nag-share ni mo, one day, na nag-invite ni mo, one day, nga nisakay ka, trabe, so sabi na mga sakyanan sa church, kita na nila, sakay lagi ito dito sa wala mo ito man ito apir sa ganda no baptist dito sa gadan ba bitanaw na to ni bin lang kinabuhi be pero sa dihang nakita ka nang simba whole day balik kahapon yawa no simban na sa no tibok adlaw man jud makita na nga bitbit na kag Bible yawa no pastor niya ba Wednesday naaka, Friday naaka. Sa unsa ilahang pag-ila nimo. Karon nakita na there's a new change. Ug mo na dili na kay nga. Tungon bitaw ni sa gihimo sa Dios akong kinabuhi. Dagang kayo nga ako nga dili lisod nga mong invite ta, dili mo ilisod kay nga magdala tag mga bisita. Kay ano man, nakita mo sa silang kinabuhi gud. To simba ta dito. May mo pa sila nga, sige. Listingan nato na. Pagsimba ra. Ay basin ba? Ano man nganong nausab man niyang kinabuhi? Declare. Istorya. Wala nga, sa gihimo sa Dios imong kinabuhi. Istorya sa uban. It's all winning. Kaya di gusto ang Dios nga imuhan ang loob mo. Di gusto sa Dios nga ikaw ra. Kung naay gihimo ang Dios nga na sa imong kinabuhi, i-share po na sa uban. I-share po na sa uban. I-share po na sa uban nga na ay kaluwasan. I-share po na sa uban nga na ay Dios nga nagpakamatay nga na nila. Ay lang sa imuha lang. Speak to the lost. Mark chapter 5. Mark chapter 5 verse 19. Kita na to diri sa dihang na usa ka nga giayo. Usa ka demon possessed nga naayo pinagi ni Jesus Christ. Unsay command ni Jesus or sa istorya ni Jesus Christ nga sa naayo siya.
So then that's verse 19. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Hey, gusto sa Dios i-share. Kung unsay gihimo sa Dios sa imong kinabuhi, na kay kabaguhan sa kinabuhi, tungod kay na kay relasyon ni Jesus Christ, na kay personal relation ni Jesus Christ. Hey, sulti nila, go home to thy friends. Adto sa imong pamilya, adto sa imong mga amiga, adto sa imong silingan, and tell them how great things the Lord has done for thee. Sulti. Sayang kayo. Na opportunity maka-share ta nila, pero di mo nang tipigan. May bito kay mga istorya ta, gamita na sa pagsulwining. Amen? May mga talent na magigaway ta, gamita na, kana nga abilidad, gamita na. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Nanaw niya ang testimony. Ang testimony ni Apostle Paul. Sugol lang sa verse 14. Yan ang pulong sa Diyos. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Verse 15, this is a faithful saying, unworthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, whom I am chief. Gideclare ni Apostle Paul nga, hey, tungod sa grasya sa Dios, tungod sa kaayo sa Dios, hey, the grace of God is exceeding abundant. Ang gugma sa Dios, exceeding abundant. Muna nga, hey, nga si Jesus Christ, ni anhi sa kalibutan, aron muluwas sa makasasala. Og ako'y titira na, ako'y pinaka makasasala sa tanan makasasala. Testimony na ni Apostle Paul. O yung istorya na niya. Pero salamat na ang Diyos nga nagluwas niya. Og mo po na sa tuwang istorya na to. Inani ko sa una, yes, di man sayo, salamat sa Ginoo nga gikuha ka nila. Pero hey, make that your testimony. Aron maka-share nimo nga nay Dios makausab sa kinabuhi. Kay giusab imong kinabuhi. Nawa unsa siya before ato ta sa verse 12. Verse 13 and then sa verse 10. Who was before a blasphemer, a persecutor, an injurious munay bunal, patay nga siya nagpaluyo ato kang sa execution kang Stephen. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Lahiman niya panunaw. Lahiman na niya gituhuan sa una. Tuo man siya nga katong iyang iyang zeal niya nga mabitaw dako kayo o kanabitaw sa mga nagtuo ni Jesus Christ, dako kay siya kuan mga mabitaw kuan ba sila madawat, dako sila kuan sa langit. Mo man to yang zeal sa una. Muna sa diyang nakasabot siya, sa diyang ang naigihimo ang Dios nga na niya. Kaingon siya, hey, tanan makasasala, pasayloon sa Dios, luwason sa Dios. Ako manggani. Giluwas mga Ginoo nga, hey, unsa ko sa una? Og mo po na sa tuwa po. Unsa ka sa una, pero giluwas ta sa Dios. Hey, sulti ang uban. Sulti. Ug mo na salamat ako sa Ginoo nga, ug mo na ako Ginoo nga ay. Napay mga kalag dito sa ubang dapit, sulti ito sila. Verse 16, howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all. Basahon ko ni sa Bisaya. Kuwapo kayo yung pagkakuan sa Bisaya.
1 Timothy chapter 1 verse 16. Apan bisan patungod niini nga hinungdan ako nakadawat uoy. Bisan pa sa iyahang pagka makasasala, sa iyang gihimo niya, persecutor siya, enduro siya. Pero nakadawat siya sa kaluoy. Aron dinhi una kanako. Si Jesus Kristo no kapakita sa iyang pagkamay ng tuson. Ano ba nga? Ang Diyos, yun ba nga, tungod nga, gipakita sa mercy sa Diyos nga, nga, ang Diyos, si Jesus Christ, siya nagpili kinsa iyang luwason. Kundi, ginianto siya sa cross Kalbaryo, kay aron tanang makasasala. Ma-save. Testimony ni Apostle Paul. Ingon sa usa ka sumbanan, ngadto kanila nga sa umaabot mo tuo kaniya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Or nga sumbanan ba nga, ako manggani giluwas sa Dios. Maayong sumbanan. Nga sa una makasasala ako pero gitagaan ko kinabuhing dayon sa Dios. So ay basin sa to aba, naingon bang adi ko kasulwining batik ko past. Batik kay ko guan, batik kay ko kanang di maayo akong testimony sa akong pagka makasasala di maayo. Apostol Paul di takwa ta ka tupong kang Apostol Paul. Pero himuon na nga kana mga kung ako giluwas Ginoo, kamo pud ma-save. Ang akong sala akong sala wala bitaw nagpili ang Ginoo nga ikaw ha kuan ka inanay mong sala di ka pasayon, di ka luwason. Wala ningon ang Ginoo na ako yung may sumbanan. Una nga gi-declare ni Apostle Paul ang iyahang testimony niya kung giunsa ang dakong grasya sa Dios, unsa ang dakong mercy sa Dios. Nga bisan sa iyang pagkamakasasala, grabe nga pagkamakasasala, giluwas gyapon siya sa Dios. How much more kita? Amen? How much more kita? Declare. Declare, giunsa ka sa Dios. Unsa mga maayong butang nga gihimo sa Dios. Giunsa ni ang kinabuhi nato. Usab sa ang kinabuhi nato. Aron kanang atong mga wa pa na save. Mga parente nga wa na save. Makailasa sa Dios. Ma-save sila. Makaila sila nga naay Dios nga makaluwas. Naay Dios makausab og kinabuhi. Naay Dios grabe ka makaluluoy. Naay Dios dako sa grasya. Amen. Sa gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, sa mga butang, mayong butang ang gihatag sa atong kinabuhi. Those wondrous works sa atong kinabuhi. Those wondrous works sa pag-comfort nato. Those wondrous works sa pagkuha sa itong mga fears. Those wondrous works gihatag sa Ginoo. I-declare na. Amen? Atong sa mga atong kaubang nga Kristohanon. Sa atong disciple. Amen? Sa atong discipleship. Apilan ng discipleship. Unsa may gitubag sa Ginoo. Unsa may gihimo sa Ginoo nato karong simana. Testimony. Amo ni mo sa Dios. Amen. Di padayon ta. Amen. Amen. Gusto sa Dios nga sa itong pag-declare, sa itong pag-storya niya mo na yung mga tag na itong kadasig bang padayon ta. Amen. Salamat sa Ginoo, manindog ta. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Salamat sa pag-remind ka namo, Lord. Nga sa mga tanang gihimo nimo sa mong kinabuhi, maayo man, dili man maayo, mga dili na mo masabdan pa Lord, dili favorable sa mga. Pero Lord, salamat kayo nga naa ang pag-comfort nimo kanamo Lord, just wondrous works sa imong kinabuhi. Ang imong pagkuan sa mong fear Lord, just wondrous works. Sa mga blessings Lord nga na mo na yung mga gihatag nimo Lord, mo na yung mga hibulungang mga gihimo nimo Lord sa among kinabuhi.
Lord, pray me nga, amo nang i-share ato sa mga isig kakristuhanon, especially, Lord, sa mga unbelievers. Aron sa Lord, na amo sila madala sa imong tiilan. Someday, Lord, sila po mo worship da kanimo. Salamat kay Lord sa reminder ni. Salamat kay sa imong pulong. Lord, nag-pray me, ikaw lang Jud, silyo ato, Lord, magpabilin to sa hunahunag kasing-kasing sa matag usa. Lord, we pray, tabangin mi. Lord, nagpasalamat mi nimo sa imong gihimo, Lord, karong tibok adlaw, sukad pa ganiyang buntag, Lord. Salamat kay gikan pa sa Sunday School, divine service, choir, special numbers, offering, sa mga karong hapon, Lord. Salamat kayo sa mga meetings, sa mga post-program, o mga fellowship, karong hapon, Lord, sa mga afternoon service. Salamat sa imong pulong. Lord, salamat kayo na ikaw, padayon, nagaguban ka na mo. Salamat sa imong grasya. Ihatag ka na mo padayon. Lord, nag-pray me, ikaw lang dyan, Lord. Maghatag ka na mo, o proteksyon, gikan dinhi, Lord, sa mong pag-uli karon. Nag-pray me, nga ikaw mag-auban sa mga katawhan. Balo ng kalipay, Lord, sa ilang pag-uli. Mahimong blessing, mahimong kahayag yapon, Lord. Silang panimalay sa community, o sa asa sila sa silingan. Ug mas trabaho ni Lord, mahimong blessing. Dalaygon kay ka, Lord, ikaw among Dios. Dalaygon kay kang ikaw amo ang Dios, gamhanan nga Dios. Lord, nag-pray me. Iuli na mo tanan dugog himayad na kanimo. Kay ikaw ra jud, Lord, angayan mudawat nini. Dalaygon kay ka, ug giampo, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong paglimigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayon nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako magmalampuson sa eskwela nga dili mubiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabaton og trabaho nga dili isalikway nga akong pagkakristohanon. Mahimo nako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabuton sa Ginoo. Mahimo nako magmalampuson sa pag-eskwela nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasyas Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, og dalaygon ang atong buhi nga Dios.